Padayon, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Philippines to abroad. Kasi niya itong live session karon nga gabi. Ag mga dulong ako sa inyo sang mga mensahe o bayin sa akong live session karon nga gabi nga hinaut ta makahatod ako kaninyo og mga mayong sigilanon og mga payo bayin sa atong panahon karon nga diri sa social media ang akong ginaistorya kaugalingon kong kahibalo o kaugalingon content. Para kini sa mga balita, paghubad sa mga parabol o kung mga sugilanon, biblical, labi na karon nga ari kita sa gitawag nga Semana Santa, Huwebes Santo, subong adlaw, atong pag-istoryahan ang mga kaayuhan o mga sumbingay nga kung bala sa diin nata karon nga panahon, mga kaigsuonan. Dagang salamat, Divine Master Ruben Eder Eclo Sr., Master Ruben B. Eclo Jr., excuse me, salamat sa aton nga Divine Master, Ruben Eder Eclo Sr., ug sa aton Mami Glinda, sa inyong Joey. Subong nga gabi, aton, kung di naman makalabot ang akong tingog, diri social media, makahatod sa inyo og mga maayo nga mga sugilanon og maayo nga mensahe sa ako mga kaigsuonan, mga membros PBMA o dili man membro sa PBMA. Sa akong pagkamisyonaryo, sa akong paghambal diri sa social media, waay kinalaman ang amon mga national official sa akong ihambal diri, kag wala nila ako gisugo nga mag-istorya ako diri sa social media, kundi kaugalingon ko ni nga mga kahibalo, mga kaugalingon experience ang akon istorya diri sa akon Facebook account, mga kaigsunan. Luzon, Visayas, kag Mindanao, Philippines to abroad, hinautunta yung kini akong mga sugilanon makadulong kaninyo og mga maayong balita labi na karon sa atong panahon nga ari kita sa gitawag o Huwebes Santo, kay karon nga adlaw amo ang pagbangutan sa atong Ginoo ni atong unang panahon dito sa Middle East. Sa di nagsakripisyo ang atong Ginoo, nagsakripisyo dito sa Middle East. Mao karon nga naka-program na ang mga panghitabo, mga igsuon. Kay yari na kita sa gitawag revelation, kag ang aton diri ginaistorya bahin ini sa mga pagpangandam sa pagsulay sang kalibutan. Katulad sa nagaabot ng mga katalagman kag mga kalamidad diri sa atong nasud ug tibuok kalibutan. Hindi lamang mga pagsulay sa atong nasud ng Pilipinas, kundi mga pagsulay sa bilog nga mga kanasuran tibuok ng kalibutan. Ining akong istorya bahin kini isa ini siya kapag pala anggiran o kun mga parabol o parabolik o mga pasumbingay kung sa Cebuano pa. Gani mga igsuon ko, bago lang ko na himamat ng atong mga igsuon nga, sila nagsusumbong sa akon bahin sa mga gitawag og mga patuo nga malisod, mga igsuon ko. Kini bitaw nga atong mga igsuon nga kadaghan ako diri musaka diri sa akong panimalay ug magsulod ug magkumbinyo sila sa akon. Parte sinang kining mga misyonaryo, kining mga membros PBMA
makasabot na sila kung unsa man ang akong giistorya. Hinuon may mga madamo kita nga mga dili membro nagapamati nga mga sa akong istorya. Pero ego lang man na sila mamati kay wala man po na sila makasabot kung ano ang PBMA. Gamang gani nga ari kita social media para masabtan nila ang PBMA. Excuse me. Kay diri sa atong mission sa social media nga sige kasiling ko na kaugalingon kong kay balo, kaugalingon kong mensahe, mga kaalaman sa PBMA ang akong ginaistorya diri. Why labot ang national official, wala sila magsugo sa akon nga bilang isa ko ka membro nga mag-istorya ko di sa social media. Ani kun ano man ang mga kalapasan ko sa among pamahalaan sa asosasyon, andam akong tubang sa mga dili husto og sobra nga mga implementasyon diri sa social media. Apang ang akong itudlo kang ayatod kaninyo mga mensahe, amo lamang ang mga maymay. Pagpahibalo nga ang among asosasyon PBMA, dili siya negosyo, dili siya pangwarta. Kaya ang PBMA voluntaryo. Ang akong pagserbisyo, 47 anyos na sa PBMA, voluntaryo ang akong pagserbisyo. Wala ako pilita, wala may nagsugo sa akon, wala PBMA nga nagkumbinyo sa akon nga magpamember ako ng PBMA. Kundi kusang loob ko, 1979, na membro ako sa PBMA. Walay ginikana nagsugo sa akon, bisan si kinsaman. Kundi ang nagsugo sa akon nga magserbisyo ako sa voluntaryong pagserbisyo, amo ang pag-ayo ko sa balatian. Naayo ako sa akong sakit, amo ang kabangdanan ko nga nangin member ako ng PBMA. Kay nakita ko nga nakapaayo sa akon, nakahatag sa akon sang kaayuhan. Gani, ang ipagtanggol ko ang PBMA sa akong pagkamisyonaryo nga kung may mga kauturan kita, nilalait nila, kinukutya nila ang PBMA, gitamay, giyaguta. Ang sabat ko lang sa ila, ayaw mo magpatama og yaguta, ayaw mo patama og tamay, kay kada Domingo ra ba gasimba kita, unya, nagampo kita dito, unya, kanunay kitang gipa sidanan dito sa mga sugilanon sa biblikal, ayaw paghusgar, agud hindi ka pagahusgahan. Amo ina siya ang istorya. Gani, dili nato kalimtan ang gitawag, wag ka maghusga para hindi ka paghusga. Mga igsoon, kinanglan lang nga ang aton karon pagka-misyonaryo, ako sa nitandugon ang mga misyonaryo. Kay daghan ang nagapatuo, sila misyonaryo. Pero wala sila mga ebidensya sa ilang pagka-misyonaryo. Mga igsoon, may ara kita rule and regulation and bylaws bilang members sa PBMA. Ang PBMA, dili siya negosyo, kung hindi isa ka organisasyon, non-profit, non-sectarian, humanitarian, brotherhood, civic organisasyon, ang PBMA. Dili sa negosyo. Nag-istorya ko di social media, hindi para mag-advertise, kundi ari ko sa social media, agud ipagtanggol ko ang pangalan ng PBMA. Kaya matod pa nila, ang PBMA ko no, relihiyon. Hindi relihiyon ang PBMA. Waay magdala-dala Bible ang PBMA. Waay pangalan dira sa tarpulin nga PBMA Church. Kay kung may pangalan nga PBMA Church, religion siya. Kung nagbit-bit-bit man ang PBMA og Bible, religion ang PBMA. Ug may pangalan dira sa tarpulin, PBMA Church, nagpasabot, isa siya ka religion. Mao ka na ang atong timanan nga ang PBMA, wala sa role sa PBMA, mangumbinyo og tao para
pasudlon kas PBMA. Magunsa man ka diri sa PBMA, kabiyaan na pagpanigarilyo, pag-iinom, pagpanugal, pagpangayaw og mga sayaw, mga kalingawan, kung diin ka makatulong mga club, gipalikawan pag ikaw membro ka sa PBMA. Kaya ang PBMA, isa siya sang lugar o propesyon sa misyonaryo nga nagtudlo lamang sa mga ginatudlo ni Divine Master Ruben E. Directly Sr. kag ni Master Ruben B. Eclo Jr. nga magsunod sa batas sa aton kaugalingon kag batas sa gobyerno, batas ng Dios. Amo ina siya ang itudlo kag labaw sa tanan. Nagasunod ang PBMA sa mga biblikal nga mga sugilanon sa atong Ginoong Kristo. Mao kanang gitudlo ni Divine Master. Wala magtudlo si Master nga biyain nyo ng Bible. Biyain ka ng inyong reliyon. Kung ikaw Katoliko, biyain Katoliko. Wala magtudlo si Master. Wala magtudlo si Divine Master nga biyai ang imong reliyon, no? Padayon kita sa atong reliyon kung unsa man imong reliyon. Kaya ang PBMA isa lamang ka organisasyon nga nagatudlo sa mga butang nga wala gitudlo sa elementary, high school, college, labi na sa iban pang nga grupo. Kaya ang gitudlo sa PBMA, may ara na sulat, may ara usab wala masulat. Amo ina ang ginatudlo sang PBMA. Wala maglisa ang PBMA sa mga biblikal, sa mga values nga gibilin sa atong Ginoong Kristo. Pero atong subayon karon. Sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo, sa siyang nagmisyon. Nagedad siya 12 anyos, nagpulapalaboy siya. Nagpang-ayo siya sa mga masakiton. Mga lupog, mga bulag, mga buktot, kag mga pa. Ang gimpang-ayo ni Jesus Christ kay nagpulapalaboy siya. Mag-agi siya og nagtanom og trigo sa unang panahon. Tungod kay gutom na siya, kadtong mga balon sang mga nagatanom trigo o palay, kawaton ni Jesus Christ ang maong balon sa mga tao. Isa sa mga balon nga gusto ni Jesus Christ kuhaon, ginakuha iya. Sa iya pagmisyon, maagyan niya ina nga mga tao nga nagatanom. Paglagason si Jesus Christ sa mga tao, kay ang ilang balon, gikawat silang bata nga nagpulupalaboy nga wala siya makilali sang una nga panahon. Amo ina ang pipila ka mga istorya. Ini nga kung istorya, ego lamang ko nagpakli-pakli sa ginagmay nga mga istorya sa itong Ginoo. Pero hindi ako tigbasa og Bible. Namati lang ako panahon sa mga humili, panahon sa mga mensahe, sa atong mga kaigsunan, nagbabasa ng balaang kasulatan. Namati lang ko sila. Maura po niya akong gisubay-subay. Then, nagpulupalaboy ang atong Ginoong Kristo. Wala pa siya makilali nga siya gali. Isa siya kabata nga gamhanan. Pasaway-saway siya, pulupalaboy siya, kundi siya makadto, pasaway-saway siya. Pero parang prosesyon ang mga masakiton pag manambal na ang isa kabata nagpulupalaboy nga wala mahibali og sino siya sa unang panahon. Ulihin naman lang kita nakahibalo nga si Jesus Christ. Kung wala sa pag-ipalansan sa krus, wala ka takahibalo nga siya gali ang tao o Ginoo, Diyos, tao nga matuod. Amo ina atong istorya. Atong subayon, mga igsoon. Kaya ning atong istoryahan biblikal ini, subo nga adlaw o gabi, adlaw sa gabi na sa Huwebes Santo. Then, at mga panahon, padayon ang iya pagmisyon
Hasta nga nag-edad na si Jesus Christ og 19 anyos. Nagtukod siya sang grupo. Gitukod sa grupo, ginpili niya ang 12 ka tawo. Isa na da si Judas, si Mateo, si Pedro, si Juan, kag sino pa to nga mga apostolis. Ang gitawag niya mga apostolis. Kita naman ang tawag sa ila apostolis. Ang unang nga panahon, hindi naman na sila kilala. Labi na kita ang mga Pilipino. Kay kita nga mga Pilipino, nakakilala kita sa kay Ginoong Jesucristo, sang karon pa man kita nga ang Pilipinas, ari kita sa Pilipinas. No? Pero kung istoryahan ta ang Dios, why ta kita Dios? No? Sino malamang ka istorya makakita Dios? Wala siyang nakakita Dios. Bisan sino pa nga pila kalibo ang edad, no? Kundi ang Dios mismo amo lamang ang makakita sa iya amay. Kaya ang iya amay kag si Jesus nga iya anak, amo lang ang nagasugilanon kag amo lang ang makakita ang iya anak. Kay sa iya anak, paagi sa iya anak, magpahayag ang iya amay nga amo ang Dios nga amay. Amo ina sang sistema ta. Kita tungod sa mga pagtudlo sa aton, pagdoktrina sa aton, sa mga katigulangan naton, halin pag Kristiyano sa Pilipinas, nagibunyagan ni Ferdinand Magellan, March 16, 1521, nangin Kristiyanos ang Pilipinas. Then, kaya na Kristiyanos ang Pilipinas, nakalabot man kita di sa Pilipinas. Balik ta dito kay Jesus Christ. No? Sa panahon ni Jesus Christ, ang siya nagmisyon, balikon ko, gitukod niya ang iya grupo, kag nagpili, kag ginhimo iya, 12 ka apostolis. Ginsundan sa ikaduhang kaluan, 24 katao, hindi lamang kay 12 katao, ang tukod ni Jesus Christ. May nagsunod pa nga 24 katao. Mao kini akon mga kahibalo, mga kaigsunan. Then nagmission si Pedro, si Juan, then gisingganan siya, giingnan sila sa ila master. Kay ang tawag nila kay Jesus nga ilang ministro, master. Siyempre gitawag nila master kay ila maestro, ila magtuturo. Pedro, kay ikaw mananagat ka, hindi ka na magpanagat isda, managat ka na sang tawo. Di nanambal si Pedro sa nang ayos sa sang sakit, gitawag man sa gani santos kay tungod lang ayos sa sang mga masakiton. Hindi man pwede tagon santos ang tao kung ay mang ayos ang mga sakit, mga kaigsunan. Tandaan nato na dili mangin santos ang isa ka tawo kung wala nagpang-ayo sang mga masakiton. Amo ini ang aton tandaan. Si nanambal siya, damo ang nagsunod, damo sa gipang-ayo. Siyempre, nagmilembro atong mga tao nga nag-alalayo sa sakit. Nagsunod kay Pedro. Si Pedro lang isa, nagdamo na sila. Amo man pod si Juan. Juan, kay ikaw mangunguma ka, hindi ka na magpanguma og mga talamnon. Kundi magtanom ikaw sang mga katawan. Nanambal si Juan, nang ayos ng masakiton, madamo ang nadala ni Juan. Imbis si Juan lang isa sa iyang pagmisyon, nagdamo na sila, tungod nagdamo ang nagsunod sa iya mga kaigsunan. Pilagid istorya nakaabot na nga nagdaghan na sila, isa na ka syudad sang Galilea, mga kaigsunan. Laktod-laktod lang ng istorya, isa na ka syudad sang Galilea. Katapusan nga pagbisita sa ila master, si Jesus Christ, ang mga tao dito, linibo ang mga tao nga naghulat kay Jesus Christ, kay amo tong gitawag nga katapusan nga pagbisita sa ila master. Nagasakay si Jesus Christ sa kabayo, kag ang mga tao
nagpreparar sila sang lukay, kay ila pabindisyonan sa ila master, nga si Jesus Christ. Pag abot ni Jesus Christ, badamo sang mga lukay, kibindisyonan niya, kaya ang mga tao sa nang panahon, pag mabindisyonan gani ang isa ka mga bagay, mahimong bulong sa mga sakit. No? Ang lukay nga ilang gipreparar, kimbindisyonan ni Jesus Christ sa siyudad sang Galilea. Ano na siya nga adlaw? Anong tawag sina? Adlaw nga Ramos, mga kaigsunan. Muna siya, ano bala nga ang may adlaw kita nga Ramos? Tungod sa katapusan nga pagbisita ni Jesus Christ sa siyudad sang Galilea, nga nagulat ang iya mga katawhan, nga nagpreparar og mga lukay, kag nagsinggit, ari na ang hamon hari sa mga hari, ari na ang hamon hari sa mga hari. Nan mga igsoon, kay ang kagaw sa kasina, wala may tambal, mga igsoon. Ang kagaw sa kasina, walay tambal. Mauto, nga tungod man sa kay Herodes, nga hindi siyang gusto, nga may maghari pa sa iya, no? Gikasuhan si Jesus Christ. Gipadakop, gipreso, gipapasan sa cross, kag gilansang sa cross. Napatay ang atong Ginoo, gitawag siya og Ginoong Diyos ug taong mga tuod. Didto pa kag nakaamgo ang mga katawhan nga ang ila gipatay. Nagsisisi sila sa dakong pagbasol kay ang ila gipapatay Diyos ug tawo nga matuod. Tugutan bala naton nga karon nga panahon mahitabo na mga kaigsunan. Una-hunaan ninyo nga dili na mahitabo karon. Kay sa iyang pagbalik manukot na siya. Sokto na niya sa mga kasaypanan ug sa mga nakasayop sa iya. Amo inaang iya na magabalik siya sa paghukom sa mga buhi ug minatay. Ang mga buhi pagtuo nagmatarong. Ang nagasinggit nga Dios, Ginoong Dios, ba lang ang nagtawag og Dios, pero ang ginahimo dili iya sa Dios nga mga bulaton. Amo nang gitawag patay ang pagtuo nga walay buhat, kay nagasinggit ka nga Dios si Kristo, pero ang imo ginahimo pangloko sa mga tao. Amo na mga igsoon, tuod na nagasinggit ang imo baba Dios, pero ang imo ginahimo niloko nimo ang mga tao, mga kaigsunan. Mao kini ang patay nga pagtuo. Nagasinggit kita Dios halos kada adlaw. Domingo nagsimba kita. Pero ang atong ginahimo wala magkasinangto sa gitudlo og mga doktrina nga gibilin sa atong Ginoo. Kay ngano man maayo kita mutuo, maayo kita sugid nga si Kristo Dios. Pero wala man ko'y labot sa atong pagtuo. Istorya man lang ni. Kay inyo man na pagtuo, no? Ang ako pud istorya ko lang ni. Ang inyo kita nga mga tao, may right kita kung ano man pagtuo ta. Walay labot bisan kinsa kung ano ang pagtuo ta, kag kung ano ang trabaho ta, wala ay labot ng aton si kaparyo. Kaya ato na, mga igsoon. Ang importante lang nga naghimo kitag matarong ning kalibutan, kay walay gobyerno nga maghilabot sa ato basta matarong ta. Mao kini akong katarungan, mao kini akong pangagpas, mga kaigsunan. Ang tanan nga tao bala sang una sa panahon ni Jesus Christ, nagapati bala sila? Ang mga tao sa panahon ni Jesus Christ nagapati ba nga si Kristo Diyos? Wala gapati. Gani nahitabo ang gitawag mga kutso-kutso, mga haka-haka, hasta nadalang mga tao, hasta nagsinggit ang mga tao dito sa tubangan sa husgado. Balikon ko pan ang istorya sa atubangan
ni Pilato kag nagsinggit ang mga tao. Ilansang sa krus, ilansang sa krus, ilansang sa krus ang mga tao nagsigig-singgit, ilansang sa krus. Wala magpasilabot si Pilato, pero ang tao ang naghusgar. Wala siya mahusgahi, kundi ang tao naghusgar. Ano ang tawag sina? People power. Karon ang mga talaan kag ang mga sinyalis sa gitawag people power nahitabo na diri sa aton sa Pilipinas ang gitawag people power. Naton pa ma-realize naton nga ang Dios ari na sa kalibutan. Kay kung nag people power man ang mga tao sa panahon ni Kristo sa pagbalik sa Dios sa iyang paghukom sa mga buyog mga minatay, ma-people power gyapon makita naton ang sinyalis sa gitawag people power. Mao kini ang akong talaan, mao kini akong istorya nga kita mag-analysis. Magampo kita, mga liyak kita, mga ison, kay hindi nato mahibaluan ang katalagman nga moabot. Labi na moabot ang makusog nga bagyo kag linog, makusog nga baha. Mao kini ang atong gipangandaman kag iban pa nga mga katalagman. Ang aton diri giampo naton nga aton nasod nga Pilipinas nga hilayo kita sa tanang katalagman. Kay mga igsoon, kung dili masagang og walay tao maningkamot nga ang atong pagsaka sang atong gasolina og mawad-an ugaling kita gasolina mga igsoon, way salakyan nga magdagan, mubalik na lang tas kabayo og karabaw, musakay mga kaigsunan, pananglitan og mahitabo, simba ko nga wala kitay gasolina. Pero tungod sa atong pagampo kag sa mga tao nga nalingwa sa atong pamahalaan nga makapangita sila paagi kung paano marisulbar ang aton krisis sa gasolina mga igsoon. May ara pa kita palaabuton nga mga katalagman katulad sang hindi maintindihan nga sakit nga walay tambal sa doktor. Mga igsoon ko, kana nga mga sakit walay tambal nga iya sa doktor, kay gikan ina sa mga daotang espiritu nga gikan kana sa mga alimento, dautan gikan sa hangin, dautan gikan sa tubig, dautan gikan sa mga kadutaan, mga kasapatan, yana nga mga balatian, mga kaigsunan. Ug daghang salamat asa na makadto kining akong tingog og madunggal ninyo sa social media. Hinaut makatod ko kanyo og mga maayong balita. Salamat, maayong gabi sa tanan.